10 mga kakaibang hobbies na ginagawa ng mga tao. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang hobbies ay ginagawa ng mga tao upang maglibang at magbigay ng kasiyahan sa kanilang sarili. Ngunit bukod sa mga ordinaryong libangan ay mayroon pang ibang mga hobbies na ginagawa ang mga tao na itinuturing na kakaiba. At ilan sa mga ito ay kadalasang ginagawa bilang bahagi ng kultura at tradisyon ng mga komunidad. Pero ano-ano kaya ang mga hobbies na ito? At paano kaya ito ginagawa? Kaya naman, sa video na ito ay tutuklasin at pag-uusapan natin ang 10 mga kakaibang hobbies na ginagawa ng mga tao. Kaya naman, simulan na agad natin. Number 1, mowing competitions. Ang mowing competitions ay isang natatanging hobby kung saan ginagaya ng mga tao ang tunog ng baka. Ang mga contestant dito ay nagpapakitang gilas sa kanilang husay sa paggaya ng mowing ng baka sa pinakatumpak at malikhaing paraan. Nagsimula ito bilang simpleng laro sa mga baryo, ngunit kalaunan ay naging formal competition na mayroong mga patakaran. Noong una ay bahagi ito ng mga local celebrations at perya sa mga baryo. Dito ay nagpapaligsahan ang mga magsasaka at bata sa paggaya ng tunog ng baka. Nagdudulot ito ng kasiyahan at nagtataguyod ng pagkakaisa sa komunidad. Para sa mga magsasaka ay mahalaga ito bilang parte ng kanilang kasiyahan. Sa isang karaniwang mowing competition ay sinusuri ang mga contestant base sa ilang pamantayan. Una, ang tunog na ginagawa nila ay dapat malapit sa tunay na mow ng baka. Tinitingnan ang tono, pitch at tagal ng tunog. Mahalaga rin ang pagiging creative kaya hinihikayat ang mga contestant na magpakita ng kakaibang mow. Ready to give us a move? All right, let's hear it. Samantala, hindi lang sa baryo ginagawa ang mga mowing competitions. Sa paglipas ng panahon ay naging kilala din ito sa mga city bilang kakaibang libangan. Maraming tao ang natutuwa sa pakikilahok o panunood dahil sa kakaibang tema at masayang kapaligiran. Sa ilang lugar ay bahagi na ito ng mas malalaking kaganapan tulad ng mga agricultural fairs at cultural festivals. Para sa ilang contestant ay seryoso ang paghahanda para sa mowing competitions. May mga nag-aaral ng mga video ng mga baka para marinig at mapag-aralan ang kanilang tunog. Ang iba naman ay sumasali sa mga workshop o seminar na nagtuturo ng tamang paraan ng paggaya ng tunog ng baka. Mayroon ding mga grupo sa komunidad na regular na nagpra-practice para mapahusay ang kanilang kakayahan sa mowing. Dagdag pa rito, marami rin ang benepisyo ng pagsali sa mowing competitions. Bukod sa kasiyahan ay nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng loob ng mga contestant. Ang pagganap sa harap ng maraming tao at ang pagsusumikap na mapabuti ang sariling kakayahan ay malaki ang naitutulong sa personal development. Number 2, soap carving. Ang soap carving ay isang masayang libangan na kung saan ay maraming tao ang natutuwa. Bukod sa pagiging sining, ay nakakatulong din ito sa pag-relax at pagpapakita ng pagiging creative ng isang tao. Madalas itong gawin sa art classes, therapy sessions, at iba pang recreational activities dahil sa simple at nakakatuwang proseso nito. Ang soap carving ay nagmula sa mga sinaunang ukit sa kahoy at bato. Noong panahon ng mga Egyptians ay ginagamit nila ang ukit sa mga templo at libingan. At noong 20th century ay naging sikat ang paggamit ng sabon para sa pag-ukit dahil sa pagiging malambot at madaling hubugin. Dahil dito ay maraming tao ang nagsimulang gumawa nito bilang hobby. Ang pangunahing gamit sa soap carving ay sabon. Mas pinipili ang mga bar soap na mabibili sa tindahan na walang amoy at kulay para mas makita ang detalye ng ukit. Kailangan din ng kutsilyo para sa pag-uukit, mga carving tools tulad ng gouges at toothpick para sa mas detalyadong bahagi. Pero para sa mga beginners ay pwedeng gamitin ang mga karaniwang kitchen knife at vegetable peelers. Samantala, ang unang step sa soap carving ay ang pagpili ng tamang sabon. Mas mainam kung ito ay tuyo at matibay upang hindi agad matunaw habang inuukit. Maganda rin na magkaroon ng plano o disenyo bago magsimula. Pwedeng gumamit ng lapis para mag-sketch sa sabon. Una namang inuukit ang basic form ng disenyo gamit ang kutsilyo. Pagkatapos nito ay inuukit ang mga detalyadong bahagi gamit ang mas maliit na mga tools. Dapat ay dahan-dahan lamang ang pag-ukit upang hindi mabasag ang sabon. Maliban pa rito, ang soap carving ay hindi lang masayang hobby kundi marami pang mga benepisyo. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng focus at concentration dahil sa detalyadong proseso.
Nakakatulong din ito upang mawala ang stress at anxiety dahil sa paulit-ulit at relaxing process nito. Sa mga bata naman ay nakakatulong ito sa pag-develop ng fine motor skills at hand-eye coordination. Ngunit sa mga matatanda naman ay nakakatulong ito sa pag-exercise ng utak at maiwasan ang cognitive decline. Gayon din, maraming iba't ibang disenyo ang maaring gawin sa soap carving. Ilan sa mga sikat na disenyo ay mga hayop, bulaklak at abstract shapes. Sa mga nagsisimula pa lang ay mas mainam na magsimula sa simpleng mga disenyo tulad ng heart o star. At habang nagiging bihasa na ay maaring subukan ang mas komplikadong disenyo tulad ng mga 3D sculptures ng hayop o tao. Number 3. Beetle fighting. Ang beetle fighting ay isang kakaibang hobby na sikat sa Japan at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa simpleng salita, ito ay isang labanan ng mga salagubang. Ang gawain na ito ay nagsimula noong unang panahon at hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin ng kasiyahan at kaalaman tungkol sa mga insekto. Sa beetle fighting ay dalawang male beetle ang inilalagay sa isang maliit na arena o platform para maglaban. Ang layunin ng bawat beetle ay itulak o ihulog ang kalaban mula sa platform. Karaniwang ginagamit ang Japanese rhinoceros beetle at stag beetle dahil sa kanilang malalakas na katawan at sungay. Kaugnay din nito, ang paghahanda sa beetle fighting ay nagsisimula sa pagpili ng tamang salagubang. Importante na malaki, malusog at may malalakas na sungay ang mga salagubang para lamang sila sa laban. Kailangan din ang tamang pag-aalaga at pagpapakain sa kanila ng prutas, gulay at special gel na puno ng sustansya. Samantala, ang arena naman ng laban ay kadalasang gawa sa kahoy o plastik na may bakod sa gilid para hindi makatakas ang mga salagubang. Ang laki ng arena ay nag-iiba depende sa laki ng mga salagubang at sa dami ng manunood. Sa simula ng laban, ang dalawang beetle ay inilalagay sa gitna ng arena at pinakikilos upang maglaban. Ang laban ay maaaring tumagal ng ilang minuto hanggang sa isa sa mga salagubang ay maitulak o mahulog mula sa platform. Bukod sa pagiging isang hobby, ang beetle fighting ay mayroon ding mga benepisyo. Una, ito ay isang magandang pagkakataon para pag-aralan ang pag-uugali ng mga insekto. Maraming tao ang natututo tungkol sa iba't ibang ugali, lakas at kahinaan ng mga salagubang sa pamamagitan ng gawain na ito. Pangalawa, ito ay isang paraan para mapanatili at mapalaganap ang interes sa mga insekto na mahalaga sa kalikasan. Nagiging dahilan din ang beetle fighting para magkaisa ang mga tao. Maraming kompetisyon ang isinasagawa sa iba't ibang lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga contestant para maglaban at magbahagi ng kanilang kaalaman. Ang mga ganitong kaganapan ay nagiging pagkakataon para makilala ang iba't ibang kultura at tradisyon na may kaugnayan sa pag-aalaga ng mga insekto. Number 4. Train spotting. Ang train spotting ay isang kakaibang hobby kung saan ang mga tao ay naglalaan ng oras para manood at mag-record ng mga train. Ang mga taong gumagawa nito ay tinatawag na train spotters o rail fans. Mahilig silang magmasid ng mga train, mag-take ng pictures, mag-record ng mga numbers at subaybayan ang mga ruta at schedule. Para sa kanila, ang train spotting ay higit pa sa isang simpleng hobby. Ito rin ay isang paraan para malagpasan ang pang-araw-araw na buhay at maipakita ang kanilang pagmamahal sa train. Para magsimula sa train spotting, kakailanganin mo ng tamang kagamitan tulad ng camera, notebook at minsan ay binoculars. Ginagamit ang mga camera para kumuha ng pictures ng mga train, habang ang notebook naman ay para sa pag-record ng mga detalye ng bawat train na nakita. Maraming train spotters ang may sariling logbook kung saan itinatala nila ang lahat ng impormasyong nakolekta gaya ng mga numbers ng train, mga modelo at mga ruta. Ang mga train station at mga railways ay paboritong lugar ng mga train spotters. Dito ay maaari nilang makita ang iba't ibang uri ng train mula sa mga passengers train hanggang sa mga cargo trains. Ang bawat train ay may sariling ganda at katangian na nagbibigay ng kasiyahan sa mga train spotters. Ang mga istasyon ng tren sa malalaking lungsod tulad ng London, Paris at Tokyo ay kilalang lugar para sa train spotting dahil sa dami at iba't ibang uri ng train na dumadaan dito araw-araw. Gayun din, malaki ang naitulong ng technology sa mundo ng train spotting. Maraming train spotters ang gumagamit ng mga app at website para i-monitor ang mga schedule ng train at malaman kung kailan darating ang mga train na nais nilang makita.
Ang mga online community at forum ay nagsisilbing lugar para sa mga train spotters upang magbahagi ng kanilang mga karanasan, larawan at impormasyon tungkol sa mga train. Ang mga social media platforms tulad ng Instagram at YouTube ay naging kilala na rin para sa pag-post ng mga pictures at video ng mga train na nagbigay daan sa mas malawak na pagkilala at pagsasama-sama ng mga train spotters mula sa iba't ibang lugar. Sa kabilang banda, ang train spotting ay hindi lang tungkol sa mga train. Ito rin ay tungkol sa mga journey at mga kwento sa likod ng bawat biyahe. Number 5. Ghost hunting. Ang ghost hunting ay isang libangan na kinahihiligan ng maraming tao. Layunin nitong tuklasin ang mga kakaibang pangyayari at misteryo sa mga lugar na pinaniniwala ang may mga espiritu o multo. Gumagamit ang mga ghost hunter ng iba't ibang kagamitan at pamamaraan upang makakuha ng ebidensya ng paranormal activities. Kabilang dito ang mga tunog, galaw ng mga bagay at mga pagpapakita ng multo. Ang ghost hunting ay matagal ng bahagi ng ating kultura. Sa sinaunang panahon ay marami ng paraan ng iba't ibang kultura upang makipag-ugnayan sa mga espiritu at maniwala sa kabilang buhay. Ngunit sa modernong panahon ay naging mas organized at systematic na ang ghost hunting. Nagkaroon ng mga bagong kagamitan tulad ng digital camera, audio recorder at electromagnetic field detector na mas nakakatulong sa pag-imbestiga ng paranormal activities. Isa sa mga pangunahing gamit ng ghost hunters ay ang EMF detector. Ginagamit ito upang sukatin ang electromagnetic fields sa isang lugar. Pinaniniwalaan na ang mga multo ay may kakayahang baguhin ang electromagnetic fields kung kaya't ang biglaang pagbabago sa EMF readings ay maaaring tanda ng paranormal activities. Bukod dito ay gumagamit din sila ng digital at video camera upang makakuha ng ebidensya tulad ng mga apparitions o kakaibang anino. Ang mga audio recorder naman ay mahalaga upang makuha ang mga electronic voice phenomena o mga boses na hindi naririnig ng tainga ngunit nare-record sa audio devices. Dagdag pa rito, ang ghost hunting ay karaniwang ginagawa sa mga lugar na may kasaysayan ng paranormal activities tulad ng mga lumang bahay, sementeryo, hospital at mga gusaling may madilim na nakaraan. Ngunit bago magsimula ay nagkakaroon muna ng paunang investigasyon upang malaman ang mga posibleng lugar na may mataas na posibilidad ng paranormal activity. Pagkatapos nito ay inilalagay ang mga kagamitan sa mga tamang lugar upang makuha ang mga ebidensya. Ang mga session ay maaaring tumagal ng ilang oras hanggang magdamag depende sa laki ng lugar at dami ng mga anomaly. Samantala, pagkatapos ng ghost hunt ay maingat na sinusuri ang mga nakuhang ebidensya. Number 6. Fork bending. Ang fork bending o pagbabaluktot ng tinidor ay isang kakaibang hobby na nagiging kilala sa iba't ibang lugar. Hindi lang ito isang simpleng libangan, kundi isang uri ng sining na nangangailangan ng creative thinking, physical strength at kasanayan. May malalim na kasaysayan ang hobby na ito at mayroon ding koneksyon sa sining, pag-aayos ng metal at kahit sa paranormal. Nagsimula ang fork bending bilang bahagi ng telekinesis kung saan ay pinaniniwala ang kaya ng isang tao na mag-manipulate ng mga bagay gamit ang isip. Noong 1970s, si Uri Geller na isang Israeli performer ang nagpasikat nito sa pamamagitan ng kanyang mga palabas. Ipinapakita niya na nababaluktot niya ang mga tinidor gamit lamang ang isip. Naging bantog ito at nagdulot ng interes at kontrobersya kung kaya't napag-aralan ito ng mga scientist. Bagamat maraming nagsasabing ito ay simpleng trick lang, ay nanatili pa rin ang idea ng fork bending sa isipan ng marami. Sa ngayon, ang fork bending ay hindi na limitado sa telekinesis o paranormal. Ito ay sapagkat marami ng tao ang gumagawa nito bilang isang art forms at self-expression. Kailangan ng iba't ibang uri ng tinidor na may iba't ibang tigas at tibay. Ang pagpili ng tamang tinidor ay mahalaga dahil makakaapekto ito sa kabuuang disenyo. Samantala, ang proseso ng pagbabaluktot ng tinidor ay nagsisimula sa pagpili ng tamang tool. Karaniwang ginagamit ang mga pliers, pero ang iba ay gumagamit din ng init para mapadali ang pagbabaluktot ng metal. Ang pagpapainit sa metal gamit ang blowtorch o lighter ay nagpapalambot sa tinidor, kaya mas madali itong baluktutin. Pagkatapos painitin ay ginagamit ang pisikal na lakas at diskarte para baluktutin ang mga tangkay at prongs ng tinidor sa nais na hugis. Ang mga disenyo ay maaaring simple tulad ng mga spiral at curve
o complicated tulad ng mga figurine at abstract form. Isa sa mga aspeto na nagpapasaya sa fork bending ay ang personal na ugnayan sa bawat piraso. Bawat baluktot at curve ay sumasalamin sa personality at imagination ng gumagawa nito. Number 7, duct tape art. Ang duct tape art ay isang uri ng sining na gumagamit ng duct tape bilang pangunahing material. Ang duct tape ay matibay at malagkit, kaya hindi iniisip ng karamihan na magagamit ito sa paggawa ng sining. Pero sa mga creative individuals ay nagiging canvas ang simpleng duct tape para sa magagandang likha. Mahirap tukuyin kung saan nagsimula ang duct tape art, pero sumikat ito noong 1990s. Maraming artist ang nakakita ng potential ng duct tape dahil sa kakayahan nitong dumikit sa iba't ibang material at sa dami ng kulay na meron ito. Hindi lang ito ginagamit sa mga simpleng DIY o do-it-yourself project, kundi pati na rin sa mga seryosong sining na nakikita sa mga gallery. Samantala, isa sa mga pangunahing gawain sa duct tape art ay ang paggawa ng sculpture. Ang duct tape ay pwedeng hulmahin at gawing iba't ibang anyo, mula sa maliliit na figure hanggang sa malalaking sculpture. Karaniwang gumagamit ang mga artist ng wire o iba pang matibay na material bilang draft at saka binabalutan ito ng duct tape para mabuo ang detalye at texture. Ang resulta ay mga sculpture na hindi lang matibay kundi maganda rin dahil sa makulay na duct tape. Bukod sa sculpture ay kilala din ang duct tape sa paggawa ng mga fashion items. Maraming bag, wallet at accessories na gawa sa duct tape ang mabibili sa market. May mga simpleng disenyo at mayroon ding complicated. Ang mga duct tape fashion items ay hindi lang practical, kundi eco-friendly din, lalo na kung gawa sa recycled duct tape. Kaugnay pa nito, mayroon namang mga competition at festivals na nagaganap para ipakita ang mga gawa sa duct tape art. Ang Duct Tape Festival sa Avon, Ohio ay isa sa mga pinakakilalang events. Dito ay nagpapakita ng kanilang mga likha ang mga artist mula sa iba't ibang lugar. At may mga workshops at demonstrations para ituro sa publiko ang iba't ibang paraan ng paggamit ng duct tape. Sa kabilang dako, ang paggawa ng duct tape art ay hindi lang isang libangan kundi pati isa ring paraan para mag-relax. Maraming tao ang nagsasabing ang proseso ng paggupit at pagdikit ng duct tape ay nakakatulong para mabawasan ang stress. Number 8. Bug eating. Ang pagkain ng mga insekto o bug eating ay nagiging popular sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang isang hobby. Ang entomophagy ay tumutukoy sa pagkain ng mga insekto. Matagal na itong bahagi ng kultura at tradisyon ng maraming bansa, lalo na sa Asia, Africa at Latin America. At sa mga nagdaang taon ay unti-unti itong sumikat sa West dahil sa mga health benefits na dulot nito. Ang pagkain ng insekto ay matagal nang ginagawa sa iba't ibang kultura. Halimbawa, sa Thailand, ang mga insekto tulad ng silkworm ay itinuturing na masarap at puno ng proteins. Sa Mexico naman, ang mga grasshoppers ay tradisyonal na bahagi ng iba't ibang putahe. Sa mga bansang ito, ang pagkain ng insekto ay bahagi na ng kanilang kultura. Isa sa mga dahilan kung bakit nagiging sikat ang bug eating ay dahil sa mataas na nutritional value ng mga insekto. Ang mga insekto ay mayaman sa proteins, healthy fats, vitamins at minerals. Halimbawa, ang crickets ay mayaman sa proteins, iron at calcium. Ang mealworms naman ay mataas sa proteins at mababa sa fats. Ang ants ay mayaman sa iron at healthy fats, habang ang silkworms naman ay mataas sa proteins at mababa sa kolesterol. Bukod sa pagiging masustansya, ang mga insekto ay madaling paramihin at may mababang epekto sa kalikasan kumpara sa mga hayop tulad ng baka at baboy. Maliban pa rito, ang bug eating ay mabuti rin para sa kalikasan. Ang mga insekto ay nangangailangan ng mas kaunting tubig, lupa at pagkain upang lumaki kumpara sa mga hayop tulad ng baka at baboy. Halimbawa, ang mga crickets ay nangangailangan lamang ng 1.7 kilograms ng feed para makagawa ng 1 kilogram ng cricket mass, kumpara sa baka na nangangailangan ng 8 kilograms ng feed para sa parehong timbang. Bukod dito, ang mga insekto ay naglalabas din ng mas kaunting greenhouse gases kumpara sa mga tradisyonal na hayop na kinakain. Sa panahon ngayon, kung saan ang climate change ay nagiging mas seryosong issue, ang bug eating ay isang sustainable alternative. Number 9. Extreme ironing. Ang extreme ironing ay isang kakaibang hobby na nagsimula sa United Kingdom noong 1990s. Dito ay nagpaplansya ang mga tao sa mga hindi pangkaraniwang lugar at sitwasyon,
tulad ng sa tuktok ng bundok, gitna ng kagubatan, sa ilalim ng tubig, at kahit sa ibabaw ng mga gumagalaw na sasakyan. Pinagsasama nito ang pagpaplantsa at adventure sports. Nagsimula ito kay Phil Shaw na kilala rin bilang Steam. Noong 1997 ay naharap si Shaw sa isang problema. Magpaplantsa ba siya ng damit o mag-rock climbing? Kaya ginawa niya ito pareho ng sabay. Mula noon ay naging sikat ito at maraming tao ang sumubok nito. Ang extreme ironing ay umunlad mula sa isang libangan patungo sa isang movement na tinatangkilik ng buong mundo. Ang layunin ng extreme ironing ay ipakita na pwedeng magpaplantsa kahit sa mga lugar na parang imposibleng gawin ito. Ang mga contestant ay nagdadala ng ironing boards at plancha at karaniwan pa nga ay powered by batteries sa mga lugar tulad ng waterfalls, gubat, tuktok ng bundok, disyerto at maging sa ilalim ng tubig. Kinukunan ang mga activities na ito ng pictures o video bilang patunay at para sa completion sa iba pang mga enthusiasts. Subalit, ang pagiging bahagi ng extreme ironing ay nangangailangan ng physical preparation, pag-iwas sa panganib at kakayahang magplantsa ng maayos. Ang mga enthusiasts ay nagsasanay ng iba't ibang adventure sports tulad ng rock climbing, diving at hiking upang maipagsabay sa kanilang ironing activities. Sa kabila ng kasiyahan at excitement ay may kaakibat itong panganib kung kaya't mahalagang mag-ingat at maghanda ng maayos. At noong 2002 ay ginanap ang unang World Championships ng Extreme Ironing sa Valley ng Bavaria, Germany. Sa kompetisyon na ito ay nagtipon ng mga participants mula sa iba't ibang bahagi ng mundo upang ipakita ang kanilang ironing skills sa ilalim ng matinding kondisyon. At mula noon ay naging annual event ang Extreme Ironing World Championship. Number 10. Competitive Dog Grooming. Ang competitive dog grooming ay isang hobby kung saan nagpapagandahan ang mga groomer ng mga aso. Nagkakaroon ng mga competition kung saan nagpapakita sila ng kanilang galing sa paggupit, pagkulay at pagpapaganda ng mga aso. Karamihan sa mga kalahok ay mga professional pero may mga beginners din na sumasali para subukan ang kanilang kakayahan. Nagsimula ang competitive dog grooming noong kalagitnaan ng 1900s sa United States. Noong una ay simple lang ang mga competition at madalas ay local residents lang ang mga participants. Ngunit sa paglipas ng panahon ay umunlad ito at naging sikat sa buong mundo. Sa ngayon ay may malalaking competition na pinamumunuan ng mga grupo tulad ng International Society of Canine Cosmetologists at National Dog Groomers Association of America. Samantala, may iba't ibang uri ng competition sa dog grooming depende sa lahi ng aso at style ng grooming. Kabilang dito ang breed standard grooming, kung saan kailangang sundin ng groomer ang tamang pamantayan sa pag-aayos ng isang tiyak na lahi ng aso. Creative grooming, ito ang pinakamakulay na bahagi ng competition kung saan ay maaaring maglagay ng iba't ibang disenyo, kulay at decoration sa aso. At ang freestyle grooming naman, kung saan may kalayaang magpakita ng sariling style ang groomer sa kahit anong lahi ng aso. Subalit ang preparation para sa competitive dog grooming ay mahirap. Ito ay sapagkat kailangan ng maraming oras ng pagsasanay para maging magaling. Mahalaga din ang kaalaman sa iba't ibang uri ng balahibo at mga techniques sa paggupit. Dapat ay alam din ng groomer ang tamang paraan ng pangangalaga sa aso para hindi sila masaktan. Maraming groomer ang sumasali sa mga workshop at seminar para mapabuti ang kanilang kakayahan. Bukod dito, mahalaga din ang tamang kagamitan sa competitive dog grooming. Kabilang dito ang iba't ibang uri ng gunting, clippers, brushes at combs. Ang mga ito ay ginawa para maging ligtas at epektibo sa iba't ibang uri ng balahibo ng aso. Kailangan din ng mga grooming table, dryers at iba pang kagamitan para masigurong maayos ang proseso ng grooming.